listening to Harvest Point Ministries. Pleasing God, making disciples. Okay ba yun? Masaya ho tayo. Nakangiti ho ang bawat isa ho sa atin. Yung iba ho sa atin, nakita ko kanina, kinakamera ho namin ng CCTV, nakadalawang lomi ho. So, kala nyo, hindi ko ho binibilang. Hindi ho, ako rin po ay nakatikim. Napakasarap. So again, going back, ang magandang maintindihan ho natin ngayon. Ganda ho ng serye na tatawirin ho natin sa mga susunod na linggo dito ho sa ating simbahan. It is by grace that we have been saved, not through our works. Wala ho tayong ipagmamayabang sa atin ng Panginoon. Again, to understand this thing more deeply, hindi naman ho talaga sa atin. Bakit? Hindi nga ho tayo maka-breakthrough. And even up to the present time, sa totoo lang, dami ho nating gustong tawirin, lampasan, gawi, kaugalian, mga bagay kuminsan na parabang nakadikit na ho sa ating ugat, hindi ho natin maipasapasa ho sa Diyos. And that is why the Lord Jesus, binabalik ho tayo sa grade 1. Pinatatagal niya ho ang mga panahon na kung saan gusto niya tayong makausap sa banig ng karamdaman, sa mga problema at sa mga bagay na ating dinadaanan. Until finally, we raise our hand, Lord, suko na po ako. Only there and then, sa huling yugto ng ating lakas, doon ho tayo itutulak ko ng Diyos. And only there and then that the Lord God could move in us. When we ask the Lord God, Lord, hindi ako maka-breakthrough. Marami yung bagay, even sa mga pinagdaanan ho natin sa buhay, may mga point na naitawid ho natin ang mga bagay na ito. Ang ganda ho ng mga karakter na aralin ho natin. Mula ho sa kailaliman, ay itinaas, itinawid ho ng Diyos. And even up to the present time, makikita ho natin, inaaral ho natin sila. Again, bago tayo mag-pray, yung mga legacy ho natin, what are the things na iiwan ho natin, hindi lamang ho sa ating simbahan, hindi lamang ho sa ating pamilya. Pagdating ho ng takdang panahon, again, ano yung legacy na iiwan ho natin sa atinong buhay. Kaya siguro yun ang magandang paalala ho sa atin ng Diyos. Ang isang bagay na lagi ho nating sinasabi, when we are here and when we are prayer, we agree with the Lord God saying Amen. Amen, Amen, Amen. Lagi ho tayong nag-amen sa atin ng Panginoon at sa lahat ng bagay ho na ating sinasabi. When we hear something, the Word of God and even the preaching, kuminsan ay impress ho tayo. Maganda ho ron, hindi ho rin tayo nakaka-breakthrough. Kaya talagang it is really a matter of heart pagdating ho dun sa atin ng pag-i-amen sa Panginoon. And at the end of it all, sabihin ho natin sa Panginoon, Panginoon, tulungan mo ako. Yung konting acronym lang ho ng amen, sabi niya rito, yung letter A, let us agree with God. Hindi ho tayo maka-breakthrough. Bakit? We do not agree with God sa totoo lang. Hindi ho sa grasya ho ng Diyos, kundi sa patuloy na lakason ng bawat isa natin. That's letter A. Yung letter M, let us move with God. And as we agree with the Lord God, only there and then, lahat ng kilos, bagay na ginagawa natin, we move with God. Nothing that what we are doing, hindi ho galing sa Diyos. Hindi ho galing sa Kanya hong salita. And the letter E, sabi niya ho rito, let us end with God. Until we end with God, hindi ho tayo makaka-breakthrough. Dami hong bagay na itinawid ako ng Panginoon. Dami hong bagay, maging nung aking kabataan, na sa akin nung palagay na naka-breakthrough po ako. Natapos na ho ba? Hindi ho. Sa totoo lang. Marami pa rin hong bagay ang pinagpe-pray ho natin sa atin ng Panginoon. Marami pa rin hong mga bagay ang pinagpe-pray ho natin sa Panginoon. And the very verse na binasa ko kanina, it is by faith that we are saved. It is faith that saves souls. Huwag ho nating kalilimutan. Kaya nga, never doubt the Lord God. Never doubt what the Lord God is saying. Even though parang napakahirap. But never doubt God sa Kanya hong mga ipinagagawa ho sa atin. Sometimes parang senseless. Sometimes parang ang hirap. Pero tandaan ho natin, hindi ho tayo susubukin ng Diyos sa mga bagay na hindi ho natin kayang itawid. Okay ba yon?
hindi ho tayo bibigyan ng suliranin ho ng Diyos na hindi ho natin kakayanin. These are the characteristic of the very character each Sunday na aaralin ho natin. Ang bibigat ho. By next Sunday, today we will be talking about Job. Brother Pao na ho yun. And next Sunday about Abraham. Nag-uusap nga kami ni Ma'am Sita kanina, sabi ko, hindi yung ituturo eh. Theoretically, kuminsan napakadaling ilatag. As I teach the life of Abraham, the very character on how God deal with Abraham, at ang impact nito sa atin at the present time, ano ang tingin sa akin ng kongregasyon as I preach the Word of God, you know, mabigat. To him much is given, much will be required. Okay ba yun? So let us just say amen to the Lord God. Let us agree, do not doubt. Let us just trust the Lord God. Tayong lahat po ay tumayo sa umagang ito. Tayo ay manalangin before we go on praise, we go on worship. Remembering that it is through faith that we are saved. It is through faith that we are saved by the Lord God. It is our faith to the Lord Jesus that has saved our soul. Hallelujah. Aming Amang Banal na nasa langit, salamat po. Salamat po sa magandang umaga sa nagdaang linggo. Salamat po sa Vacation Bible Experience. Salamat po sa Magi at sa mga activity, Panginoon, na dinadala mo sa aming simbahan. It is not about these activities, the success of it, O Lord of God, but it is the soul that has been saved through faith in you, Jesus. We come to you this very morning, nagpapakumbaba, with all humility, acknowledging, O Lord God, we're nothing. We're nothing. Sobrang excited po namin, Panginoon, ang bawat isa sa amin. Habang lalakbayin po namin ang breakthrough na ito sa buhay ho ng bawat isa sa amin na masyadong buhay, and until the present time, O Lord, tulungan mo kami, itong aming prayer. Lord, tulungan mo kaming maitawid po mga pagsubok, mga gawi, mga bagay na ginagawa namin ngayon, that up to the present time, hindi ho kami mga breakthrough. Lord, tulungan niyo po kami. Minsan hindi ho kami mapagpatawad. Lord, tulungan niyo po kami. Minsan nagiging madamot po kami. Lord, tulungan mo po kami. We do not go and share your word, O Lord God. Lord, patawarin mo po kami, Panginoon. There are so many things that you want us to do, but up to the present time, Panginoon, hindi ho kami maka-breakthrough. Salamat, samahan mo kami, Panginoon, as we praise your name, as we glorify you, O Lord of God, acknowledging, O Jesus, that apart from you, we are nothing. Salamat po. Ingatan ng mga kapatid na patungo sa lugar na ito. Even Brother Pao, patuloy na continue to anoint him, O Lord of God, that thy word be in his mouth. Salamat po. Palakpakan natin si God. Praise the Lord. Amen. Kahit ano yung pinagdadaanan natin, ang best thing is the Lord is in our midst. Amen. Hallelujah. Sabi nga yung connection. Kapag nag-worship, kapag nagpe-pray, kapag may preaching, i-connect mo yung sarili mo. Connect natin yung puso natin, yung isip natin. Kasi right through there and then, God is moving, God is working. Hallelujah! Praise God. Yun yung pinaka-the best thing eh. Kasi alam natin yung Diyos, kumikilos siya sa ating kalagitnaan. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. You are in our midst, Lord. Praise God. Thank you, Lord. Hallelujah. Come on, let's worship the Lord. You are here, moving in our midst. I worship you. Yes, Lord, I worship you. You are here, working in this place. I worship
darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. Come on, church. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you.
ganyan ang Panginoon natin. Laging kumikilos, amen? Laging sumasagot. Maaring hindi ngayon, pero sasagutin niya yung ating mga panalangin. Hallelujah! It is because of your faith. Hallelujah! Praise God! Come on, church! Praise the Lord! Step out of the shadows. Step out of the way. Break into the light, and don't be afraid. Run into wide open spaces. Graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Graces waiting. When the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. When the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, into the fullness of His love. Come on, church. When the Spirit is in, let there be freedom. Let there be freedom. Woo! Amen. You are free indeed. Hallelujah. Burdens, bring all of your scars. Come back to communion. Come back to the song. Run into wide open spaces. Graces waiting for you. Dance like the weight has been lifted. Graces waiting. When the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Yes, Lord. When the Spirit of the Lord is, there is freedom. There is freedom. Come out of the dark, just as you are, to the fullness of the Lord. For every spirit of His in, let there be freedom. Let there be freedom. Yeah, freedom. Hallelujah. Praise the Lord. Chains will fall, prison shake at a sound of Jesus' name. Life's made whole, hearts awake at a sound of Jesus' name. Chains will fall, prison shake at a sound of Jesus' name. Life's made whole, hearts awake at a sound of Jesus' name. Yeah. Hallelujah. Come on, church. Let's give God a shout of praise. Amen.
Jesus. Right through our lips, Lord. We will bless you, Lord. Right through our heart, Lord. Through our mind, Lord. You are in this place, Lord. You are in our midst. You are our King, oh God. We thank you, Jesus. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. The King is here. The King is here. You're alive inside of me. The King is here. Yes, Lord. The King is here. Love will never, ever leave. Yes, Lord. Thank you, Lord. Yes, Jesus. The King is here. The King is here. You're alive inside of me. The King is here. The King is here.
our heart, Lord, right to our lips, Lord. We truly want to bless you, Lord, and praise you right in this place, Lord. You are our King, Lord. You are in our midst. Hallelujah, God, you're here. The King is here. Yes, Jesus, the King is here. Hallelujah, God, you're here. We worship and we praise. We lift your holy name. We rejoice, for our King is here. We're living to proclaim you've opened heaven's gates. We rejoice, for our King is here. Yes, Jesus. Hallelujah. Give your shout of praise to the Lord. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. Salamat din sa inyo mga kapatid. Praise the Lord. Amen. Makakaupo na po tayo mga kapatid. Good morning po sa ating lahat. Morning. Palakpakan po natin si Lord. Sa umagang ito, Lord, salamat sa worship team. Praise God. Thank you, Sis Jackie. Do you feel that the Lord is here? Amen. Iba po talaga pag kasama natin ang Panginoon. That hindi lang siya yung parang malayo, ini-imagine lang natin. Kung hindi, nararamdaman natin ang presence talaga ni Lord sa dakong ito. Amen po. Amen. So I'd like to welcome everyone. May mga bago po ata tayo. I see new faces. Good morning po sa ating lahat. Meron po bang first time na nandito? Yan, good morning ate. Morning Kuya Ruth. Welcome po. Praise God for your life. So, again, nagpapasalamat po tayo sa katatapos. Napapansin nyo, may jungle sa akin likuran. Katatapos lamang po ng ating Vacation Bible Experience ng mga kabataan kahapon. Ang cute, merong ang liliit pa po nila. Ito ang ating next generation na patuloy nating itinataas sa Panginoon. Yung baby nga ni Ruth, tuwan-tuwa ako last week. Hindi naman nag-practice yun, pero biglang sumayaw. Nakakatuwa pa mga bata. Let's really, keep it in our heart to raise our children in the ways of the Lord. Maganda pong kahit sa kanilang kabataan ay dala-dala po natin ang Panginoon sa simbahan. Okay po ba? Yes. At saka the week before that, sobrang nakaka-bless din po ang kwento ng ating campers sa Kalayag. Yung ating mga teenager na nagpunta. Meron ba dito na present ngayon? Ayan si Vinea nandun. Ayun, nandun yung ating campers. Good morning, campers. Nahanap nyo na ba yung cellphone nyo na nawawala? Kanino kaya yan? May nakaiwan ng cellphone, 1 linggo na hindi na binalikan. Sabi ko, nagbagong buhay, ayaw na mag-social media. So, ang ganda po ng kwento talaga ng ating campers. Yung apo ko po na andun din during the camp and God allowed them also to have a breakthrough. Yung meron silang tinatawag na vent session na talagang nailabas din nila yung kanilang mga problema, mga sama ng loob, mga takot, no? And how beautiful that they were able to lay this at the feet of the Lord. So panalangin po natin, unang-una yung ating little babies, nandito kahapon, yung ating campers na
Sina-challenge ko na tumayo na sa mga ushering ministry, tumulong ng maggawa ng pandesal dun sa likod, magpalaman. Marami pong ministry opportunities na pwede po nating samahan at makiisa sa ating iglesia. Kailangan po namin na maglilinis ng banyo. Wala na po si Kuya Rico. Baka may gusto pong mag-volunteer din, maglinis ng ating center. Napansin niyo po, medyo sa dami ng activities lately, we need some cleaning up to do also. So if you'd like to volunteer, magsabi lang po kayo doon kila Ate Weng sa likod. Yung mga gustong umawit, we also welcome worshipers. Marami po tayong kailangan sa simbahan na sana po ay matugunan. At bahala na po si Lord magsabi sa inyo kung saan nyo kayo gagamitin. Kuya Von, kailan tayo magsusumba? Malapit na din po ang gawain ng silaw. Natapos na ang Magi. No? Ang life stages, okay na po. Tumatakbo, gumagalaw. At I think this August, may gawain naman din po ang ating mga kababaihan, ang ating mga nanay. So ang small group, buhay na buhay. Nakita ko mga pictures. Ako po ay nadje-jet lag, kauuwi ko lang. Na-miss ko po talaga ang gawain sa church. Iba po pag malayo ka, hinahanap mo po ang kapamilya, ang iyong family talaga po dito sa church. So, salamat po at ako'y nakabalik ng safe and sound. Tama-tama naman po, tayo ay mag-uumpisa sa isang bagong series. Thank God natapos tayo sa Ephesians. Marami ba kayo natutunan sa Ephesians? Dami, no? Na tayo ay unang-una, higit sa lahat ay mahal ng Diyos. Sa grasya ng Diyos tayo nabubuhay. At tayo ay hinahamon ni Paul sa Ephesians na mamuhay ng naaayon sa standard ng Panginoon. Maging mabuting nanay, tatay, anak, maging mabuti sa ating ginagawa bilang isang empleyado. No? Lahat po yun ay na-touch ni Paul. At lahat yun ay may paalala po sa atin na tayo ay we are living in an immeasurable, sabi nga po ni Brother McCoy sa preaching niya sa camp, that God's love is really immeasurable. Hindi masukat. Kaya kung sa umagang ito, nagdududa po kayo na kayo ay mahal ng Diyos, paalala ni Paul, immeasurable love, ang width, ang breadth, ang taas, ang lalim ng pag-ibig ng Panginoon sa atin ay talagang hindi masusukat. And we could rest in that kind of love. So, ang bagong series po natin na inuumpisahan ni Brother Paulo ngayon sa Antipolo at mamaya po dito ay tungkol sa 3 letter B. Kung natatandaan nyo po, binanggit na ni Brother Manny, tayo ay bilang mga tao, we live in a broken world. May brokenness tayo, no? May mga pangarap tayo na parang Lord, ang hirap naman ata abutin. Maraming mga balakid, may mga panalangin tayo na minsan ang tagal-tagal na. Pero parang di pa nasasagot. Sabi nga kanina sa unang awit nila Ate Jackie, we have a God who is a miracle worker, a promise keeper, a miracle worker. Promise maker ba si Lord sa'yo? May mga sinagot na po ba siyang promises sa'yo? Amen. Marami na. Ako po ini-encourage ko tayo magkaroon ng journal para hindi nyo malimutan. Sa araw na to, piso na lang ang pera ko, may nag-abot ng sandwich sa akin. At ako hindi nagutom. Maliliit at malalaking himala na patuloy ginagawa ni Lord sa ating buhay. Amen? Amen. Kaya lang, because nga we live in a broken world, minsan yung character natin may flaw, minsan yung ating lakad, sumisemplang-semplang tayo sa Panginoon. Andito tayo ngayon, bukas wala tayo. Alam nyo yon, hindi tayo nagiging consistent sa ating paglakad. Ngayon, mabait tayo, bukas hindi. Talagang kailangan natin ng grasya talaga ni Lord. And so we experience brokenness pa din. But we're all praying for the blessing of the Lord. Pero paano ba tayo makaka-breakthrough? Yun ang topic natin. Ano ba Tagalog ng breakthrough? Makatawid. Mapagtagumpayan ang mga bagay na iniluluhod natin sa Panginoon. So today, ang ganda ng topic ni Brother Paulo, it's about Job, no? Yung kanyang buhay, di ba? Marangyang-marangya. Tapos biglang, all of a sudden, nawala lahat. Pero ang pagkilos ng Panginoon ay hindi nawala sa kanya. The hand of God was with him. At sa pinakadulo naman ay bumalik ulit yung mga blessings na sa kanya ay, palagay ko, mas importante kay Job, hindi yung nadoble yung kanyang cattle and sheep at nanganak siyang madami uli. I think
because nakita niya na ang Panginoon ang kanyang Redeemer. Kaya ang ganda ng prayer ni Job, no? My Redeemer lives. Sana ganun din yung ating ma-experience because the greatest blessing is to experience that indeed your Redeemer is alive. At dahil buhay ang ating Redeemer, ano man ang pagdaanan natin, alam natin na pagtatagumpayan natin to. Okay? Kami po ni Brother Manny next week ang topic naman namin ay si Abraham. Sabi ko nga kanina, Brother Manny, ang haba-haba, 5 chapters si Abraham, paano ba natin bubuuin yun? Parang ang hirap, ano? Pero merong isang kataga nagdi-describe kay Abraham na ituturo namin next week. So ngayon po, bago tayo mag-start, malapit na yung dumating si Brother Paulo, I'd like you to have a partner. Hanap po kayo ng partner. Dapat meron lahat may partner. I-share nyo lang yung matagal nyo nang pinapanalangin kay Lord na parang hindi kayo maka-breakthrough. Ano yung breakthrough prayer ninyo? Maybe it's about your health. Lord, tagal-tagal ko na nitong hinihingi sa'yo. Bakit hindi? Maybe family. Lord, or maybe sa ugali mo. Lord, bakit ba lagi pa din ako masungit? Parang hindi ako nakaka-breakthrough. Parang hindi nagbabago yung puso ko. Parang matigas pa din. Hindi ako maka-forgive. Pero alam mo naman, yung desire ng heart ko, maging mas mabuti. Maging mas maayos na pagkatao ko. Or sa estudyante, Lord, bakit ba nagda-doubt ako? Parang yung anxiety ko laging nangingibabaw. Hindi nawawala yung, hindi ko mapagtagumpayan yung mga takot ko sa buhay. Or ako, alam nyo, as a lola, as a mom, ang breakthrough laging hinihingi ko kay Lord, yung mapagtagumpayan din ng mga anak ko yung journey nila. Kasi kanya-kanyang journey. Yung 5 ko po, may kanya-kanyang kwento at problema na siyempre kahit hindi ko problema yun, problema talaga nila yun. That's between them and the Lord. Dala-dala ko. At yun ang prayer ko, Lord, bago sana ako mawala, makita ko na naka-breakthrough yung mga anak ko dun sa mga pinagdadaanan din nila. And I think every mom could relate with that, no? Minsan may mga anak tayong, alam mo, hanggang ngayon malayo kay Lord. At may anak tayo na galit sa buhay. Alam mo yung mga ganun, may anak tayo na nalilito kung saan ba sila tatayo. And I just pray for the grace and the mercy of God. Yun yung breakthrough prayer ko naman na araw-araw iniluluhod ko sa Panginoon. So, lahat tayo may ganung kwento. So, can we find a partner and just share? Kung 3 kayo na comfortable at 3 lang naman kayo, then it's all right also. But the important thing is to open our hearts to the Lord and to just pray. And to be honest and say that, nag-i-struggle ako, Lord, dito. Parang hindi ako maka-breakthrough. Tulungan mo ako. We just need to open up and let the Lord know that, this is something that is breaking our hearts. Okay po ba yun? Ayan, sige. I'll give you time to share. And then, after the sharing, let's end with a prayer po. Sige, you pray for each other. Okay? Sige, thank you. Tayo po natin matapos lang yung nagpipray. Kung tutuusin, baka yung prayer nyo today ang mas mahalagang gawain, kaya mahalaga yan. Amen. So siguro habang nagtatapos sila magpray na rin muna tayo. Let's pray. Panginoon, salamat po sa umaga na ito at salamat po sa pagkakataon muli magsama-sama, makinggan ang inyong salita, mapagpala ng mga awit at mabuhay muli sa inyo. Tunay nga po, Lord, sa pagbubukas ng bago naming serye patungkol sa mga breakthroughs in life. I pray, Lord, na biyayaan niyo po ng bawat isa dito ng mga klase ng breakthrough na galing sa inyo. Mga pagkakataon, Lord, at mga pagpapala na galing lamang sa inyo. And so I lift up this series, ang inyo pong church, ang mga mensahero na magdadala ng seryeng ito mula ngayon hanggang sa mga bare months, Panginoon. Ang mga aralin, ang mga pag-uusap sa small group, ang mga pag-asa-sa-aplika nito araw-araw, Lord, maging sa ministeryo. Dinadalangin namin na tunay na mangusap kayo through this series, and I pray that you will gift each and every one of us life's precious, special
breakthroughs. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat po sa inyong pasensya at pag-aantay. Well within time frame naman tayo sa pag-abiso natin sa workers natin. Hindi naman gaano kahigpit ang traffic sa Ortigas. Sakto lang. Saktong traffic lang. Magandang umaga po. Morning, at morning din sa atin mga panauhin ngayon. Balita ko may mga nandito for the first time. Welcome po sa Hardin. parang merong divide between us eh. Parang gusto parang kausap ko tong dahon sa harapan ko. So dito na lang muna ako. Maglalakad-lakad na lang muna po ako. At welcome po sa gawain ng Panginoon sa Harvest Point. Welcome ko kayo palagi dito. And we pray nga po that you will, through the series, encounter breakthroughs. Marami na hong nasabi na pag-usapan, so diretso na po tayo sa salita ng Panginoon. Ang ating pong bagong serye po ay patungkol sa breakthroughs. So dyan muna po tayo mag-focus. Ano nga ba itong pag-uusapan nating maganda at mahalagang bagay? Maniwala man kayo sa hindi, lahat kayo ay nagpe-pray, lahat tayo ay naghahangad ng mga tinatawag na breakthrough. Ang simple may nag-amen kagad, but i-define ko muna po para yung amen natin po ay sabay-sabay this time. Ang minimin ko pong breakthrough dito po ay 2 letrang D sa wikang English. We're praying for, we're seeking for, we're working for 2-letter Ds that constitute a breakthrough. The first one po is what you call a discovery. Kumbaga sino ba naka-imbento ng light bulb? I would usually turn to Brother Jojo at this point of the message. Our resident trivia master. Sino nga po ba yung isa sa... I would not say siya mismo nakaimbento, but I guess yung na mainstream na alam nating nakaimbento. After so many mistakes, after so many failed experiments with the light bulb, nagkaroon siya ng light bulb experience na na-discover niya paano ba paganahin ang isang bombilyang de kuryente. Isang discovery. A breakthrough is an important discovery. We're all praying to discover something. Ano ibang mga bagay na pinagpe-pray natin ma-discover? Diba? Gusto natin ma-discover Ano man gusto ma-discover? Ang sikreto sa buhay. Ano ba ang mga sikretong sa buhay ang kailangan natin ma-unlock from the Lord? Gusto natin malaman paano ba umangat sa pag-aaral sa school. Yung mga nagbabakasyon dito, napakabilis ang panahon, enrollment na naman, pasukan na naman, at nagpe-pray ka siguro. Baka naman, Lord, medyo i-promote mo naman yung grades ko, i-promote mo naman ako sa classmates ko, i-promote mo naman ako sa club ko, gawin mo naman akong part ng varsity team, iangat mo naman yung aking reputasyon. Sana mas makilala naman ako sa school or sana mas dumaming kaibigan ko. Di ba may mga ganong klaseng discoveries na gusto mo mangyari sa buhay mo sa school. Mga negosyante dito, nagpe-pray kayo ng mga sikreto para maging profitable o panalo ang business nyo. Yung mga empleyado dito, nagpe-pray, nagsisik, paano ba maging mas malakas sa boss ko? Para ma-promote ako. Paano ba mas maging malakas sa boss ko? Hindi, wag naman sana yun na ma-discover nyo. Pero paano ba maging mabuti at panalong empleyado dahil naniniwala tayo si Lord naman na magpo-promote sa'yo at hindi lang yung boss mo. Tama po ba? Kahit sa church, nagpe-pray tayo ng mga mahalagang discovery. Paano ba tayo aabot sa kabataan? Sa panahon na ito, sa panahon na mga kabataan ay nalalayo sa church, we're praying to discover. We're trying po discoveries on how we will be able to disciple the next generation. Marami tayong gusto matuklasan. Kasi pag natuklasan natin yung mga sikretong yan, magtatagumpay tayo. We will succeed in life, or as a family, or as a nation, we will experience fulfillment. At ang punot dulo naman ng breakthrough, magkaroon tayo po ng fulfillment and happiness in life. The other letter D na kailangan natin to understand, define this, is breakthroughs are important developments. Mga pangyayaring inaantay natin, gusto natin mangyari, pinagsisikapan natin mangyari para makuha yung fulfillment o yung happiness na gusto natin sa buhay. Kaya nga po dun sa mga gusto yumaman, mga development ang gusto nila mangyari? So discovery nila, kailangan ko mag-start ng business. Anong development ang inaantay nila? Mag-boom yung business. Yun ang breakthrough for them. Para sila ay maging happy na sila po ay maging mayaman. Hindi man masama maghangad yumaman kung kalooban niya ni Lord sa iyo. Pagdating sa love life, anong mga breakthrough pinagpe-pray o pinagsisik natin? What is the discovery you need pagdating sa single life mo? You're praying for, you're preparing for to discover God's best, the right life partner in your life.
Anong development ang inaantay mo? Sagutin ka niya. Kasi yun ang breakthrough. Yan na, gusto mo mangyari. Para magka-love life ka, kailangan maging official. Paano maging official? Sasagutin ka niya pag nag-propose ka. Tanggap ka ng magulang niya at pamilya niya. At syempre, pinakamahalaga, kaaya-aya kayo kay Lord. We're all praying for breakthroughs. Sa bansa ba natin, are we praying for breakthroughs? Yes. Next year po, ano mangyayari? Alam ng mga teacher yan. Alam ng mga public school teacher yan. Okay. Election na naman. So, pinagpe-pray natin para panalo naman, umangat naman ang bansang Pilipinas. We're praying to discover good leaders. Kaya lang, nung nakita ko yung survey ng mga leading senatoriables, ang na-discover ko, nakalulungkot talaga yung bansa natin. Wala pa ring breakthrough sa pagboboto natin kasi yung mga pangalang nakita kong nag-top 5 sa survey, no mean to be no offense, pero nakita, narinig at nasubukan ko na yung mga pangalang yun. Ang akin lang, baka naman, Lord, may iba pa. Yun lang naman ang aking humble opinion dyan. Hindi ko na po sisinusinuin kung sino sila. I respect your opinion, pero ang prayer ko naman, baka naman may iba pang choices sa election. Hindi ba sentimento nyo? Hindi ko kayo pipilitin, baka naman love nyo yung top 5. So ako lang yun. Pero my point is, para anong development ang inaantay natin? Umangat naman yung bansa natin. Panalo naman tayo yung ekonomiya natin, maging tigre na may pangil, hindi yung tigreng kuting. Para mangyari yun, kailangan mo din ng good, competent leadership. Di ba? Nagsisimula din naman sa taas, gaya sa baba. Ang pagbabago, it takes two to tango. Paano kung yung mga leaders natin, okay naman, pero sabi natin, hindi pwede na. We want the best leaders to run the country. So, ingat po kayo sa iboboto nyo sa eleksyon next year. Kung hindi, parte tayo ng downfall ng bansa. Hindi tayo part ng breakthrough, part tayo ng downfall ng bansa natin. Kung hindi tayo mahusay mamili next year. O yan ha, baka sinasabi nyo, hindi pinag-uusapan sa Harvest Point ang politika. No, gusto natin pag-usapan ng politika dito, ang politika ni Lord. At may gamit yan. Point is, we're all praying for, ang dami ko ng examples, but all of us are praying for breakthroughs. May kausap ako na random lang nagpapa-counsel or kahit sa small group discussions, maybe sa small group nyo, maybe sa mga ka-church natin, ang mga laman ng prayer natin, breakthrough. Sana Lord, usually ang nagsisimula ang prayer ni, sana Lord, makatanggap kami ng ganito. Sana Lord, mangyari to. Sana Lord, i-bless nyo kami dito. We're all praying for, maniwala ka sa hindi, you're praying for breakthrough. Lalo na pagkatapos ng pandemya. Kasi nung pandemya, tumigil ang buhay. Tama ba? Tumigil din ba ang buhay nyo? For some, sadly, it became worse. And so after the pandemic, nagbukasan ulit ang lipunan ng ekonomiya, ang buhay-buhay natin. Ang tanong sa atin, ano ngayon ang buhay pagkatapos ng pandemya? Para tayong blanco. Paano magsisimula muli? Saan papunta ito? Ano meaning of life? Even the Christian life. Saan papunta ang Christian life? Lord, ano ginagawa mo sa church pagkatapos ng pandemya? We're all talking about seeking, working, praying for breakthroughs. But, as I introduce this series to you, the kinds of breakthroughs you should pray for that we need are breakthroughs that come from God. I'm talking about life breakthroughs. I'm talking about important, life-changing, life-defining breakthrough. Kung magpe-pray ka na nga lang para sa breakthrough, ipag-pray mo na yung galing sa Diyos. Tama po ba? Ipag-pray mo na yung magbabagong tunay ng buhay mo. Ipag-pray mo na yung mga breakthrough na galing sa Diyos na talagang magbabagong buhay sa iyo at magbe-bless sa iyo. And in Scriptures, now let me tie this up with the Bible, God's Word. In Scriptures, number 1, gusto naman pala tayo i-bless ni Lord ng breakthrough. Si Lord nag-aantay lang. Gusto kanya pagpalain ng tagumpay, kaligayahan sa buhay. Balik muna tayo, ma'am. Pero, if we go back to Scriptures, we must rethink God's breakthroughs and spelling lang po ito, breakthroughs this way. Napansin niyo po how I spelled the title of the series? Break, at talaga nagkaroon ng break. Dash, nakita niyo po yung dash. Through. I'm respelling this way. Why? Because kung aaralin natin ang pattern ng kilos ng Diyos, ng blessing ng Diyos sa Bible, from the Old Testament to the New Testament, ang mga tao nag-breakthrough sa Bible ay dumaan sa proseso. May proseso pala ang breakthrough ng Diyos. Yung pagbibigay niya ng blessing sa buhay mo, dadaan ka sa proseso. Pakisabi sa katabi mo, kailangan gumraduate ka. Hindi ako gumraduate ng high school, okay lang yan. Hindi ako gumraduate ng love life, okay lang yan. Importante, ito ang kailangan mo i-graduate. Kailangan gumraduate ka from this process. From brokenness to blessing. Next slide.
Ang mga karakter sa Bible, dumaan sa proseso, gumraduate sa proseso. Ito ang proseso. Para pagpalain ka ni Lord ng life's breakthroughs, you must recognize brokenness. The word is break. Brokenness sa buhay mo. Ang kawalan ho ng presensya, kilos ng Diyos sa buhay mo. Ang kawalan mo ng kakayanan, iangat ang sarili mo. At kailangan ho magkaroon ng through. Blessing. Pag na-recognize mo ang brokenness mo, ang pangangailangan mo sa Diyos, number 2, kailangan mong magparaya sa Diyos. Ano niyo po ibig sabihin ng magparaya? Hindi maruya po, magparaya. Ano ibig sabihin ng magparaya sa Diyos? Give way. Sabi nga ng isang banner tag, let God. Sabi nga, let go and let God. That is a wonderful tagline to reapply here. Kailangan ho ang Diyos, total na recognize mo ang brokenness sa buhay mo, sa pamamaraan ng buhay mo, sa pamilya mo, sa church at sa bansa, yung mga bagay kung saan hindi pa kumikilos ang Diyos, magparaya ka na sa Diyos, hayaan mo siya mag-break through. Ang sabihin ng through dyan, hayaan mong kumilos ang Diyos. At ang ganda-ganda ho ng seryeng to, but yung unang topic natin po ay sobrang gandang ehemplo. Itong karakter na aaralin natin mula sa araw na to, at yung iba pang karakter, ay yung mga halimbawa ng break, dash, through. Dumaan lahat sila sa proseso. Walang exempted, walang favorite student. Lahat ho sila, pinakita ng Diyos, ito ang buhay mo pag wala ako, ito ang buhay mo pag hindi kita tinulungan. Nagparaya sila sa Diyos, nagtagumpay sila sa pinagdadaanan nila. Yan ang pinag-uusapan ho natin dito. Pinagpe-pray mo, brokenness. Teka lang, pinagpe-pray ko, Lord, love life lang naman ah. Anong brokenness pag single ka? Sabi ni Pastor, kailangan daw makita mo yung brokenness mo. Anong brokenness mo? By the way, baka isipin mo, no? Baka isipin mo, sabihin ni Pastor, pag single ka, broken ka. No. What is the brokenness in single life? Kung tutusin, wala naman. Hindi ka naman inferior person kapag wala kang asawa. Tama po? Hindi ka inferior tao pag wala kang anak. So, what is the brokenness there? Maybe the brokenness in your single life right now is a longing for something or for someone. So you're not damaged goods. You're just longing for something or for someone. So this applies. Identify the part of your life where you're seeking or longing for the work of God. Even Christians can apply this and let God work in your life. It is a work that we must willingly receive. Sabi ko po sa intro dyan. Ang ating gagawin, every Sunday, through the help of our preacher teachers, is we will look at different characters from the old to the new para patunayan sa inyo na may pattern. We're just looking for a pattern here. Ang pattern is God blesses us with a breakthrough when we move from brokenness to blessing. Pakisabi nga, brokenness to blessing. Consistent yan. Wala ho nagsimula sa blessing na sila, so wala na ho silang brokenness. Perfecto na kami, okay na kami. Lahat, kahit pinakamabubuti mga bayani ng Biblia, lahat naghanap ho at nag-desire ng mga bagay ng Diyos. Merong brokenness, pagkukulang longing in their lives, or damage in their lives, or sin in their lives, or hurt in their lives, or woundedness, or fear, or incapacity in their lives, kung saan hinanap at natanggap nila ang breakthrough mula kay Lord. Ang galing lang po nung character today. Next slide. Ang atin pong pag-aaralan today ay isang character na walang breakthrough. How can you have life's breakthroughs from God when God seemingly does not give you any break or breakthrough in life? Bakit ho sobrang kilala itong si Job? Bakit sobra hong believe tayo sa karakter na ito na si Job? Because ang powerful ho ng kwento ni Job. Para sa hindi nakakaalam, sino po ba si Kuya Job? Si Kuya Job ay nabuhay, sabi ng iba, sa panahon ho ng mga anak ni Jacob. So may Abraham, sino anak ni Abraham? Isaac. Sino anak ni Isaac? Si Jacob, yan po ang mga patriarch ng bansang Israel. At si Job, baka nabuhay daw nung time na yun. Kaya dyan na po tayo magsisimula. Si Abraham ho, next Sunday na lang. Okay? Babalikan natin si Kuya Abraham next Sunday. Dito muna tayo kay Kuya Job. Doon siya nabuhay sa panahong yun. Okay, so what's nabuhay siya sa panahon na yun? May matinding brokenness na pinagdaanan si Job. Si Job ho, sabi ko kanina, taong walang breakthrough.
Sa loob lamang ng isang araw, o kisap mata, because it's like figure of speech, isang kisap mata, ano ang nawala kay Job? Isa-isahin natin. Nawala ho ang kanya pong, mamaya muna yung family, may layer to eh. Okay? Pero very good, mukhang nagbasa kayo na in advance. Nawala ang kanya pong ox, ang kanyang sheep, ang kanyang camel, wipe out ang kanyang negosyo, wipe out ang kanyang hanap buhay, pitik lang ng Diyos. Sino po rito natanggal sa trabaho ng biglaan at walang justice? Yung parang tinanggal ka lang. Ano may feeling nun? Yung biglang sinabihan ka na lang isang araw, we're letting you go, 30 days. Walang paliwanag. Kasi hindi naman lang paliwanagan. Hindi laman lahat ng HR tulad ni Sister Sita. Sister Sita, maalaga ho yan sa empleyado. Minsan, iba sa inyo, tapos na. Kami ni Mrs., naawa kami doon sa isang bagger, sa isang grocery, nakausap namin. Last day ko na po ngayon. Bakit? Kasi magsi 6 months na ako. Grabe, no? Ano nyo yung mali doon? Bawal ka mag 6 months. Kaya saya-saya niya. Binles na lang namin siya. Saya-saya niya, pero ang lungkot. Mga tipong ganong dagok sa buhay pagdating sa career, hanap buhay. But wait, there's more. Ano pang nawala sa kisap mata na yun? It gets even more deep and personal. He loses 7 sons and 3 daughters. Wipe out ang pamilya. Yung mga kayamanan na pinaghirapan mo, pinagpray mo, binigay ng Diyos sa'yo. Buti nga si Isaac binawi pa eh. Ito kinuha talaga. Again, walang paliwanag. Nawala yung mga anak niya, ang kanya hong joy, ang kanyang reason for being, tinanggal ho ng, by the way, pinahintulutan to ng Diyos. God allowed this to happen. Fact of life, this happens. We should not be surprised if this happens to us. But it gets worse. It gets even more personal. Hindi binanggit dito ang kanyang asawa. Hindi ho kukunin ng Diyos ang kanyang asawa o ng kaaway ang kanyang asawa. Buhay ang kanyang asawa, pero para na ring patay sa kanyang asawa. Why? Because tinalikuran siya ng kanyang asawa. Tinalikuran ng asawa niya, siya at ang kanyang Diyos. By insulting him at the point of his weakness, his wife puts him down. Sakit nun. Sino po rito dinaw na po ng tinalikuran ng asawa niyo? Inabando na ng asawa niyo. Buhay sila, pero wala na kayong pagmamahalan. Lahat to nangyayari po in a process, in a very short span of time. But wait, there's more. Aatakayin siya sa sarili niyang katawan. Isip, spirito. He will suffer all forms of oppression. Physically po, this is manifest in the form of leprosy. Para ho sa isang may leprosy, bukod sa terminal ng condition mo, ikaw po ang pinakakasuklam-suklam na tao sa balat ng lupa. You are a walking zombie, walking monster because people think you're a sinner and cursed by God. Parang kita niyo yung picture, parang tinuturo siya, makasalanan ka. Job, ito ang kicker, ito problema. Job is a righteous man. He is a good man. Sino po dito pwede magsabi kay pastor right now, sa harapan ng Diyos, isa akong mabuting tao? Wala tayong kabutihang panama kay Job. Mabuti siya. By the way, sino nagsabing mabuti siya? Ang Diyos. Grabe, no? Ang saksi na worthy at mabuti kang tao ay ang Diyos. Yung parehong Diyos na nagtanggal ng lahat sa iyo. And so the brokenness in the form of a question is this: why does a good and able God allow bad things to happen to people, even good people, righteous people? Where is the breakthrough when God takes away everything from you? And you've lost and you've suffered two things. Pag dumaan ka sa matinding kawalan paghihirap, anong unang tanong na sisisigaw mo sa Diyos? Bakit? Ito problema, kuya. Sa buong Job, walang sagot. Paano na ang breakthrough pag hindi mo alam bakit ka naghihirap? Second, ano pang tatanong mo kay Lord? Bukod sa bakit? Tayong mga Kristiyano, we're very hopeful people. Praise God, meron tayong hope. Favorite passage ko po is a passage of hope, Romans 8:28. Ano po naman ang Romans 8:28? For
for all things work together for good. Ang paniniwala natin, ay Lord, nawalan ako, naghihirap ako ngayon. Bino, may leprosy ka, tinalikuran ka ng asawa mo, wala ka ng anak, wala ka negosyo. Siguro Lord, may blessing na paparating. In Job 1:21, Job blesses the Lord. In 1:22, he continues to be faithful to the Lord. But you know what happens chapter after chapter after chapter? Nothing happens. Walang blessing. And so ang tanong sa isip ni Job siguro at this time, baka tanong din to sa puso mo, para saan lahat ito, Lord? Kasi okay na eh. Huwag mo na sagutin, bakit ako nawala ng hirap. Sagutin mo na lang ako, para saan lahat to? Siguro may magandang mangyayari. Ito problema, wala ring sagot. To the question of purpose, to the question of reason, nothing. Nasaan ang breakthrough? Nasaan ang blessing? Yun ang tanong kay Job. Kaya ang ganda ng simula kay Job. We begin with the worst case. The most radical case you will encounter here. Walang-wala siya. In fact, negang-nega siya. Buti ka kung zero. He is in the red. Before God, before his wife, before his friends, before the world, Job is miserable in every sense of the word. He is basically abandoned. What do we do now about this? But before I proceed, sino sa inyo mga Job today? Maaring hindi ganyang katindi nangyari sa inyo, pero parang ganyan na rin yung pakiramdam nyo today. And you're asking God two questions. Why? What for? And now you're beginning to seek the third question. Where's the breakthrough? Where's breakthrough? What can I do about my situation? Where's the blessing in this situation? Ito problema, tahimik ang Diyos sa Job. May mga pagkakataon, we have to be honest, nagpray ka sa paggitna ng kawalan paghihirap, pero parang tahimik ang Diyos. Kaya nga na-invento yung kantang Natutulog Ba ang Diyos? Kasi totoo yun. May mga tao na nandun sila right now sa panahon ng kawalan paghihirap. Mabubuti silang tao. Kristiyano pa sila. Pero parang wala hong Diyos na nagsasalita. Dito po sa Harvest Point, tayo po yung church na may mga iba sa atin, sinasagot ni Lord kaagad ang prayer natin. We testify. Pero tayo rin yung church na mga Kristiyano din na members natin na feeling nila hindi sila sinasagot ni Lord. Pareho lang ang tingin ko sa kanila. Kasi may ganun eh. Baka ikaw yun. Baka ayaw mo na kasi mag-church kasi ang sinasabi sa'yo ng mga pastor at mga small group leader, hindi Christian kayo, dapat panalo kayo. Wala nga panalo dito eh. Mas Christian pa siya sa atin. Walang bakit, walang para saan. Ano na ngayon? Ano na ngayon ang pwede natin breakthrough? Yan. At nung panahon ng pandemya, yan din ang inisip ng maraming tao. Tumigil ang mundo eh. Nawalan ka ng trabaho, nalugi negosyo mo, namatayan ka na mahal sa buhay, nagkasakit ka, na-hospital ka. Bakit? Wala pa ring sagot. Para saan? Wala pa ring sagot. Tahimik ang Diyos. Ito ang problema. Pag tahimik na po ang Diyos at matagal na nanahimik ang Diyos, sino na po ang nagsisimula mag-ingay? Huwag niyo kagad sisihin ng dyablo, although nag-iingay din siya. Sino po ang nag-iingay kapag tahimik ang Diyos? Tayo. Tayo. Sino pa nag-iingay kapag may tahimik ang Diyos? Ang mga ibang tao sa paligid natin. Sino pa nag-iingay pag tahimik ang Diyos? Ang mundo. Alam niyo po, sa mundong ginagalawan natin, napakaingay. Ang mundong ginagalawan natin, napakaingay. Itong kwartong tong tahimik, pero maniwala ako, may mga isip dito na nakatingin sa akin ng gulo-gulo. May mga puso ditong stirred na stirred. May mga kaluluwa ditong walang kapayapaan. So kahit tahimik itong kwartong to, niwala ako, may mga tao ditong ingay-ingay sa loob nyo ngayon. Ang dami niyong sinasabi, ang dami niyong pinapakinggan, ang dami niyong alam, pero wala ho, hindi niyo naririnig ang Diyos. We live in a noisy world. And so how can we listen to God in a noisy world? Sabi ng pag-aaral po ni Martin Corte, the title of the article, sige po. We'll get to that later. Sige po. Is this. Sabi po ng isang pag-aaral ng WHO, sabi po niya, hindi na po sa akin galing ito'y scientific na pag-aaral. Nire-recommend ho nila na wag na ho magpagamit ho ng smartphone sa mga bata sa school. Tama naman to. Ito kasi epekto. Ano problema po sa cellphone? Ito po ang source ng ingay eh. Naka-silent yan, pero ang dami mong mababasa dito, ang daming
direct message dito, ang daming chika dito, may naghiwalay na naman na artista, ang dami na naman mga kwento-kwento dito, ang dami na naman ho dito po na mga fake news, ang dami na naman ho dito nagpost sa Instagram, inggit ka, ang daming noise dito. Naka-silent, affected ka. Sa mundo ng smartphone, sa mundo ng screen, ang epekto sa mga bata ng kakatingin sa cellphone, sa screen, sa TV, kahit sabihin mo si Coco Melon pa yan, is this. Negative effect on working mental capacity, psychological problems, including depression, anxiety, sleep disorders, influence. Ito po. Bumababa ang comprehension. While, ironic, reading on screens. Ang dami mong nababasa, hindi mo kayang intindihin. Marami kang alam, hindi mo naunawaan. May sense? Hindi kasi nakadesign yung utak natin, ang biology ng utak natin, na i-absorb lahat ng nababasa mo sa screen. Hindi kaya. Lalo na sa bata. Hindi ho kaya niya ma-proseso, ma-make sense at ma-apply lahat ng nababasa ho niya. Tayo nga ho, na-scam pa ho tayo ng mga SMS, di ba? Paano na yung bata? That is the world we live in. In the world of information, there is too much noise. Too much noise. So imagine this, ano po? Tahimik ang Diyos, ang ingay mo, ang ingay ng mundo, ang ingay ng cellphone mo. So paano ka makakatanggap ng blessing from God? Paano ka makakapahinig kay God? When God is silent, I simply propose, title ng message natin, Ate Binea. When God is silent, the lesson from Job is this. In the midst of loss and suffering, in God's silence, sige po, sabayan mo ang Diyos. The title of the message, Be Silent as Well. But let me add this. Ano yung pangalawang linya rito? When we become silent, in the face of God, even in His own silence, in the silence of our heart, let us, ano po yung second line? Let God. Can you tell your neighbor, baka lang po itong kailangan lang po marinig ng katabi mo right now sa kanyang pinagdadaanan. Hayaan mo na ang Diyos. Pakisabi sa katabi mo. Mean it from the heart. Kasi wala man tayong magawa eh. Sa Diyos na lang talaga ang pag-asa natin. So mean it from the heart. Sabihin mo sa katabi mo, kaliwat kanan, hayaan mo na ang Diyos. Ang ingay eh. Dami sinasabi eh. Dami mong gustong sabihin. Ang dami sinasabi sa'yo. Natuto ka na bang manahimik? Let us reclaim the lost art of silence. Even as Christians and Christian communities, let us reclaim the art and also the privilege of silence. Ang problema sa tao, kapag sobrang tahimik ng Diyos at sobrang paghihirap, ano nangyayari sa tao? Nag-iingay. May sense naman eh, kasi tao tayo. Diba? Halimbawa, imbita kita sa harapan, naka-chinelas ka, expose yung hintuturo mo, ginanon ko yung paa mo, anong sasabihin mo? Aray, nag-ingay ka, sumigaw ka, umiyak ka. Yan ang tao. Pag nasaktan ka, mag-iingay ka. Tama? Mag-iingay ka. Pero ang kailangan natin matutunan, pagkatapos mong umiyak magwala dyan, mananahimik ka ba at hahayaan mo ba ang Diyos? O magpapatuloy ka ba sa ingay? Today we will talk about silence, silencing the noise, and being silent before God. Because Job's breakthrough will happen in silence. Magkakaroon ng blessing si Job, hindi sa panahon ng ingay, sa panahon ng katahimikan. Kaya ho, bukod sa i-silent mo na yung cellphone mo at ang iyong internet right now, i-silent mo ang puso mo. Put your heart on silent mode. Put your mind on silent mode. Be silent before God. Marunong pa ba tayo manahimik? We've lost the art. Ibalik natin. Sa church, sana po ang church ay place of silence. Bilib po ko sa mga church na kaya manahimik. Kasi sa pananahimik na yun, tulad nung kay Job, dun natin matatagpuan ang Diyos at matatanggap ang blessing. Masabi ko, we need to put our lives on silent mode. We need to silence the following things. Pupunta tayo kay Job at may mga ingay na ang atin pong aral today, kailangan patahimikin natin. Next slide. Una, sige po. Let's go to the first point. First, we must silence troublesome counsel.
Sa panahon ho ng ating kawalan, paghihirap at napakaingay sa isip at sa ating paligid, kailangan natin matutunan, patahimikin itong tinatawag na, sa ating wika, panggulo. Sa Job chapter 2 and the following, may 3 panggulo na dumating sa buhay ni Job. Sa panahon ng kanyang kawalan kahirapan, may nag-ingay at nanggulo. Tahimik pa si God eh. Si God will not talk until chapter 38. This is a wisdom for us. Tahimik ang Diyos hanggang chapter 30. Sige, mag-ingay kayong lahat. Nag-ingay ang kanyang mga kaibigan. 3 kaibigan. By the way, mabubuti silang kaibigan. Baka churchmate mo pa nga eh. Baka ka-small group mo pa. Ang kanilang pangalan, sino po? Si Eliphaz, si Bildad, at si Zophar. Lumapit sila. Paano ko nalamang mabuting kaibigan sila? Read the text. Anong ginawa nila? Bakit sila pumunta kay Job sa panahon ng kanyang kawalan kahirapan? To what? Sympathize and comfort. These are good friends. You need these friends. They are good friends. Pumunta sila para mahiramay sa lahat ng kawalan at paghihirap ni Job. Gaano katagal sila naghirap tuloy, nakiramay sa kanya? Sige nga, umatin kayo ng lamay na buong linggo. 7 days and 7. These are very good friends. Nanahimik sila, nakiramay sila. By the way, paano ko nalamang nanahimik sila? No one was speaking. Kami mga pastor, hirap kami dito. Brother Manny, babagsak tayo dito. Hindi namin kayang pigilan ng bibig namin for 7 days sa gitna ng isang lamay. May gusto kaming sabihin. Minsan yun ang problema. May gusto kaming sabihin. Hindi namin narinig si Lord. Ito, nagtyaga ng 7 days at 7 nights. Grabing sympathy ito. But then, kahit o pinakamabubuting kaibigan, kahit ang pinakabanal sa atin, hindi makapagpigil. So I suppose, after the 7th day, yan na po nagsimula ang salita at ang ingay. At wala na po dito, I assign you to read the whole of Job because it's so beautiful. Ito lang po ang sinabi nila. Kaya ka naghihirap at nawalan Job. Anong hula nyo? Bakit? Anong dahilan? Dahil sa Diyos, yes, pinayagan ng Diyos, pero anong problema? Ayan. Kasi Job, makasalanan ka eh. Have you heard this before? May nag-counsel na ba sa inyo before dito? Kaya yan nangyari sa buhay mo kasi makasalanan kang tao, may mali kang ginawa, may pagkakamali sa buhay mo, kaya ka nagkaganyan-ganyan. By the way, minsan totoo yun. Alam niyo po ba ngayon sa Amerika na meron na namang bagong scandal sa church, isa hong pastor ang nag-step down dahil sa sexual abuse. Ito ang problema. Yung abuso nangyari bago siya naging pastor. I think bago pa siya naging Christian eh. So, binata pa siya nito. Nang abuso siya ng 12-year-old girl. Nalaman lang nung elders lately. Teka, tanong, kailan nangyari itong abuse? Hindi pa siya pastor at baka hindi pa siya Christian. And yet, hindi siya excuse sa consequence ng kanyang actions in the past, even as a non-Christian. So, tanggal ho siya. At yun, luksana naman yun. May nagluluksana namang church right now. So, my point is, posible na dahil sa mga pagkakamali mo, kasalanan mo nun, kaya ho may pagbabago ngayon. Pinakaliteral dyan, katawan mo. Huwag mo alagaan ang katawan mo ng bata ka, sisingilin ganyan ang pagtanda mo. Kahit Christian ka o hindi, that physics of life will apply. Nangyayari talaga yun. Pero ito ang problema. Hindi palaging yun ang paliwanag. Ang dahilan, ba't naghihirap ka ngayon, hindi dahil palagi kang pinaparusahan ng Diyos. Ulitin ko, hindi palagi, kaya ka naghihirap ngayon, kasi galit ang Diyos sa iyo at pinaparusahan ka sa kasalanan mo. We should disabuse that prescription. Number 2, hindi palagi, pansinin mo, you have to suspend your judgment. Hindi palagi may pagkukulang ka, kaya ka pinapahirapan ng Diyos. Iba sa atin, niro-romanticize natin. Pinapalo ka ng Diyos. Maaring totoo. Tawag natin dyan, discipline. It's in God's word. God disciplines His children. Pero minsan balikan mo po yung motivations mo for saying such thing. Because ang goal ng counsel, ilapit ang tao sa Diyos. Kung yung counsel mo, kahit tunog totoo, nilalayo mo siya sa Diyos, nakatulong ka ba o hindi? Panggulo. It's troublesome. It steered Job. Lalo ho siyang naging anxious about God, lalo siyang na-trouble, lalo siyang na-stress. Basically, na-stress si Job sa kanyang kaibigan. Mabubuting kaibigan.
maganda ang motivation sa umpisa. Pero dahil hindi ho nakapagpigil, nagsimula magbukas ang bibig at nadulas na po. Next slide. Bakit ko po sinasabing huwag ho tayo padalos-dalos ho sa mga paliwanag natin sa gawa ng Diyos? Number 1, hindi ikaw ang Diyos. Number 2, hindi mo alam lahat ang iniisip ng Diyos. Number 3, sabi ko kanina, hindi porket may nangyaring masama sa'yo, kasi makasalanan kang tao. Okay? So dapat ho, we should be very discerning. Pakinggan natin ang kanyang testimony. Tignan natin ang kanyang context bago tayo maging tatlong kaibigang panggulo. Kami po mag-asawa ay nagsuserve ng ministry na may kapansanan. Kami po pag lumilibot ho at kausap namin ang mga magulang na may autism spectrum, Down syndrome, cerebral palsy, may deformity sa katawan, alam niyo po nakakabasag ng puso. Alam mo sino sinisisi ng magulang? Sarili nila. Kasi tingin nila, lalo sa Pilipinas, kaya ganyan yung anak mo kasi makasalanan kang magulang. Tanong, totoo ba yun? Hindi natin alam. So wag natin pangunahan. Posible na kaya siya nagkaroon ng kondisyon is because nag-drugs ka nung nasa sinapupunan siya. Posible yun. It's scientific. Pero hindi naman ganyan lahat ng kaso na special eh. Iba genetics lang talaga eh. So ang point ko dyan, pag tayo lumapit sa magulang niya, guys, sa John chapter 9, bakit bulag yang mamang yan? Hindi sinagot ni Jesus Christ na, kasi makasalanan siya eh. Ano sabi ni Jesus Christ? Hindi kasalanan ng issue. Ang issue dito, sabi ni Jesus Christ, ano ang kaya kong gawin? What is God able to do through this person's blindness or disability? Napaka-positive, constructive ni Jesus Christ. Hindi siya destructive. Pansinin niyo ang pamamaraan ni Jesus. Pag nakita siya ng kamalian sa mundo, hindi siya naghahanap ng sisisihin. Naghahanap siya ng kayang gawin ng Diyos. Remember John 3:16 and 17. For God so loved the world, He gave His only Son. For what? To what? To save, not to judge. I keep going back to that because that is the heart of God. God came to this world not to judge this guy or his parents, but to save them. Amen? Minsan tayo po, again, mabubuting loob. I'm not judging you for motivations. Pero minsan po, padalos-dalos tayo. Kahit magantay ka ng 7 days, 7 nights sa pag-aayuno ho dyan. Sa iyo pong mga sinasabi tungkol sa gawa ng Diyos. So again, what is the role of counsel? To lead people to God. What is your counsel doing? Is it drawing people away from God? No po, it's so sad. Me and my wife, mga kasama namin sa ministry, we have been victims of people giving us troublesome counsel about why we are the way we are. Or judging us without understanding the whole big picture. So ito na po aral natin sa kaibigan ni Job. Yes, sympathize and give comfort. But minsan po, the best sympathy you can give is silence. Tabihan mo lang yan. Kaya kami nila, Brother Manny, Sister Sita, pag nag-funeral service, ang amin pong guidance sa mga in-training, huwag kang pumasok doon para kang cowboy. Gospel, 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 gospel. Manahimik ka muna. Observe. Pakiramdaman mo yung eksena. Kung may entry point for the gospel, go with all confidence. Pero kung may kailangan mo na silang marinig o maramdaman mula sa'yo, paramdam o sabihin mo. Kasi minsan, ang pinakamahalaga lamang po na pakikiramay ay tabihan mo si Kuya Robert, akbayan mo siyang ganyan, at mag-pray kayo. Wala akong verse na ginamit, mas marami pa akong sinabi kaysa sa verse. Meaning, mas marami akong salita through my actions than my words. Meaning ko po, isa akong word person, mahilig ako sa words. I believe in the power of words, but sometimes you don't need to speak. Because sometimes po, we have to tap again into silence. So, word to the wise, kapag may meron kayong lamay na pinupuntahan, Christian kayo, kailangan na maging salt and light. Totoo yun. We have to share the gospel. But what gospel are we sharing? How do we share Jesus? Because if we go back to Jesus, ano ba ginawa ni Jesus may namatay? Sino yung kaibigan niyang namatay? Lazarus. Ang ginawa ni Jesus, nakiramay. Nakiramay. And of course, eventually, nagmilagro naman siya. But there and in many cases, ang una muna po yung sense of presence ni Jesus. Nakakatawa nga yung presence ni Jesus. Di ba sa Lazarus, namatay muna si Lazarus bago tumating si Jesus eh.
So that tells you, hindi mahalaga dito yung binangon siya sa patay. Hindi yung blessing na inaantay mo, hindi yun ang primary. Ang primary dito, si Jesus, kailangan pumasok sa buhay mo in His time, in His own way. So pinapapasok ba natin si Jesus sa mga lamay na inaatinan natin? Pag may kausap ka bang magulang na special child, pinapapasok mo ba si Jesus o sinasara mo ang pintuan for the gospel? Beware troublesome counsel. Number 2, beware and silence. I-silent mode natin ito. Next slide. Depressing discouragement. Kanina po, troublesome counsel. Now let's look at a kind of discouragement na nakaka-depress. May nagsalita na naman. Job chapter 2. Sino naman po nagsalita? The wife. The wife said to him, basahin po natin sabay-sabay, "Do you still hold firm your integrity? Curse God and die." Nakaka-depress talaga pakinggan. Biruin mo sarili mong asawa, may pinagdadaanan kayo. Ito ang sasabihin sa iyo pag uwi mo sa bahay. So may leprosy ka na, bagsak na ang diwa mo, wala ka ng tila pag-asa, pinagtawanan ka na, ginudge ka na sa labas, hinang-hina na yung katawan mo, uwi ka sa bahay, at ito ang maririnig mo. Sa mga mag-asawa po or ikakasal na kinakounsel ko po, I ask them the question, so paano mo nalaman na kayo na talaga dapat na kayo magpakasal? Isa sa mga sagot nila, because siya na ang tahanan ko. Tama ba yun? Ang asawa mo ang tahanan mo. Subukan mo umuwi sa ganitong tahanan. Baka ganitong tahanan mo. Kaya hindi mo makita ang kamay ng Diyos because yung taong dapat asahan mo, magmahal sa iyo, yan. What is she saying here? Do you still hold firm your integrity? Parang sinasabi niya rito, oh, buhay ka pa? Buhay ka pa? Curse God and die. So parang sinasabi niya rito, buhay ka pa? Wala. This is surrender of a bad sense. Wala na. Sabi ng kanyang asawa sa kanya, buhay ka pa? Buhay ka pa? Sige. Ito naman, mamamatay ka naman eh. So sumpain mo na lang ang Diyos at mamatay tayong lahat. It's that bleak. Remember, this is your tahanan. This is your safe space. This is your refuge. Ang sasabihin sa'yo, mamatay na tayong lahat. Wala namang magagawa ang Diyos mo. She is insulting. She's not just insulting her husband. She is insulting God. Because she is saying God does not care. That is depressing. So let me go to your tahanan. Sinong tahanan nyo? Asawa nyo, anak nyo, pamilya nyo? Kamusta? Encouraging po ba o depressing? Now, hindi ko sinasabing lahat dapat masaya. No. That's not, I'm not trying to deny your situation. But is there a sense of presence, a sense of love, a sense of compassion in your marriage, in your family, that you still can go home to and find peace and every semblance of joy and maybe see God? I praise God because yung wife ko po ang tahanan ko. Every time mag-preach o kahit 100 tao magsabi sa akin, praise God, na-bless ako ng message mo, ang opinion ni Lord at pangalawang opinion niya ang pinakamahalaga sa akin. Isang statement lang ng kanyang sinabi tungkol sa what I did good, how can I improve, is such a blessing to me. Because alam ko nang gagaling yun sa posisyon ng pagmamahal at malasakit. Kasi alam ko ang puso niya at alam niya ang puso ko. Yun siya ang tahanan ko. Siya ang nakakilala sa akin. Words yun. Kasi yun ang love language ko. Minsan, baka totoo sa inyo to. Minsan, ang kailangan mo encouragement sa bahay, hindi naman salita eh. Kasi kailangan manahimik tayo. Minsan, ang encouragement sa'yo ay masarap na sinigang sa baboy. Talagang langit sa lupa. Diba? May pinagdadaanan kayong dalawa. Remember your husband and wife. Yung nangyari kay Job, ay journey din ng wife niya. So, isang body na itong, we're talking about one body here. So, bakit mo sasaktan yung sarili mo? Might as well, ibang, tulungan mo na lang siya, makiramay ka na lang, damayan mo ng sinigang. Kasi, let's just put a spiritual spin to this.
Remember, nananahimik ang Diyos, naghihirap na kayo mag-asawa, hinahanap mo ang kamay ng Diyos. Lord, baka ang tanong ni Mr. o ni Mrs. that time, Lord, kaya mo pa mag-provide kasi negang-nega eh. Wala, ang dami ng talo na kami ni Judith. Ang hirap, Lord. Buting gasolina, bababa sa Tuesday. Minomonitor ko pa rin. Lord! Diba? Tapos, pag uwi mo sa bahay, ang maririnig mo, buhay ka pa? May laman pa wallet mo? Pero, sa kabilang banda, kung ang pag-uwi mo, wala siyang sinabi sa'yo kasi pagod din siguro asawa mo. Pagod din siya, nagtatrabaho, naghihirap din siya. Pero yung natitira yung nor sinigang mix at dahon ng kangkong at kahit ilang slice ng liempo, baka dinonate pa ng naawang kapitbahay niyo sa inyo, niluto niya, nirepurpose niya, yun ang kamay ng Diyos na hinahanap ng asawa mo. Wala siyang sinabi. Wala siyang regalo. Sinigang lang ang sakalam. Sinigang lang ang sakalamnan. Sinigang lang ang Diba? Yan ang pinag-uusapan natin pong. Diba? Tahimik ang Diyos eh. Pero talaga bang tahimik ang Diyos? Baka mamaya, Mrs., Mr., mga kids, mga magulang, kayo ang mouthpiece ni Lord. Anong sinasabi nyo sa pamilya nyo? Simple diagnostic test. Paglabas nyo ng tahanan, anong sinasabi ng asawa at anak nyo? Pag uwi nyo sa tahanan, anong unang naririnig nyo? That tells me a lot about your family life. Pag uwi mo ba sa bahay, ang maririnig ba sa'yo is, dito ko na pala, adobo, pagod na ako, tulog na ako. Hindi naman to kasing sakit nun. Hindi naman sinabi ang mo mamatay na tayong lahat. Pero yung paraan ng pagsabi. Minsan yun lang, encouragement na or discouragement eh. Dito ka naman, yung adobo, tulog na ako, pagod na ako eh. Hindi naman yung sinabing mamatay na tayo. Pero yung way, the way could be encouraging, discouraging. I'm not saying na you'll always be okay. Mahirap maging encourager. We are wounded healers, but then we have the Lord. We're seeking Him in His silence. And so the best thing we can do is try to be God's mouthpiece to each other. Who are you listening to? Who are you listening to today? What words, what forms of actions are you listening to? Are these actions, words leading you to God, even in His silence, or drawing you away from Him? Discern that. If you need to silence that, silence that. Third, we must silence this. Next slide. So, recap. Troublesome counsel, discouraging, depressing discouragement. Number 3, we must silent, subtle suppression. Enter po si friendship number 4. He goes by the name of Elihu, I forget the right pronunciation. He is one of Job's friends. He is friendship number 4. Bakit wala siya sa unang tatlo? Because mas bata daw siya. Nagbigay way siya sa mga nakatatanda at nagsalita na lang siya nung time na niya. Pero nung time na niya, nagsalita talaga siya. At kung babasahin mo yung bungad ni Elihu dito, maganda eh. Kung tutuusin, tama siya. Maganda ang payo niya. But then you have to read between the lines. He is actually, in a very subtle way, doing what you call suppression. Sample, 36 to 37 of chapter 34. Okay? Basahin natin mabuti. Oh, that Job were tested to the limit because he answers like what? Sinners. For he adds rebellion to his sin. He claps his hands among us and multiplies his words against God. Parang tama naman eh. We're all sinners. We all need the mercy of God. Amen to that. Yes. But his motivation is wrong. And again, you need discernment here. He is suppressing Job. Ito parang dating nun. Para siya yung parang religious leader na nagbibit ng kanyang chest sa temple. At then may sinners sa kanyang katabi. Praise God, hindi ako tulad ni Job. Nakarinig ka na ng ganun, brother? Praise God, Lord, for you are just, and Job is a sinner. Praise God because you are a God of love, but you don't love Job. You love me. May tawag dyan, gaslighting ba tawag dyan? Anyway, it's a suppression. Parang tama pakinggan. Ingat po tayo. Parang tama yung sinasabi ni Elihu. Pero again, read between the lines, shutdown niya si Job. Suppress. I-shutdown mo. Basically, simplihan ko na lang po, ang sinasabi ni Elihu dito, sino ka para humingi ng pabor ng Diyos? Nakarinig na kayo ng ganun?
Parang tama, di ba? Lalo pag si pastor, di pag galit si pastor, lahat tayo makasalanan. Amen, Lord, I'm sorry. Parang dignidad mo, I'm crushed, I'm a sinner. Totoo naman. We are all sinners. But again, I must check my heart when I say those things. Am I drawing you to repentance or am I judging you? There's a fine line. Elihu's counsel sounds correct until you read between the lines. He's basically saying, anong karapatan mo umiyak sa Diyos? Makasalanan ka. So ano sinabi ng unang tatlong kaibigan? Kaya ka nagkaganyan, makasalanan ka. Ano sinabi nito? Sino ka para umiyak sa Diyos? Makasalanan ka. In fact, may dagdag dito, mayabang ka. Again, minsan makakarinig kay pastor ng very strong words. Ang yabang-yabang kasi natin. Kung talagang totoo yun, and I come from a well-meaning place, apply that in your life, especially kung ikaw yung mayabang. Pero pag ang dating nun, ginajudge kita at nilalayo kita, binababa kita to the point na wala ka na pong pag-asa kay Lord, mali na pong turo ni pastor. We are preaching a gospel of good news, not a gospel of condemnation. And so even when you hear words like repent for the kingdom of God is at hand, it is a good news, it is salvation to us. There must be a hopeful twist to it. Let me just simplify for you. Let me give you statements that look right but could be suppression. Next slide. Careful of these statements. Number 1, you are unworthy. Who do you think you are? That is basically the statement of Elihu in one statement. Hindi ka karapat-dapat. Job, humihingi ka ng blessing kay Lord. Teka, yabang mo naman. Sino ka para lumapit kay Lord? Nakarinig ka na ganyan, could be suppression. Number 2, you don't know what to say to God. Sino ka para mag-pray kay God? Hindi mo nga alam yung memory verse of the day. Hindi ka nakikinig sa preaching ni pastor. Eh. Pag nagsasalita ka, nagpe-pray ka, nagsastutter ka, Lord. Sino ka para mag-pray kay Lord? Pag nag-pray ka nga, di mo lang mapagpe-pray mo, 3 minutes, tapos ka na. Ako, 30 minutes mag-pray. 3 hours mag-pray. May fasting pa. Hindi mo kilala ang Diyos. Sino ka para mag-pray kay God? Number 3, ito, I've heard this before. Complaining before God is wrong. I was speaking to a group of young adults sa may Quezon City. And I told them, hindi bawal magreklamo sa Diyos. Pero bago ka magreklamo, check mo lang yung heart mo. Ilang naman ang kondisyon dun. Ulitin ko, hindi bawal magreklamo kay Lord. Maraming propeta nagreklamo kay Lord, pero ang puso nila ay para kay Lord. Gusto nila ang kalooban ni Lord. Gusto nila i-save ni Lord ang Israel. Hindi para lang magmema. Iba naman kasi, reklamo kay Lord, mema. As if sila ang Diyos. We're not talking about that complaining. This is about holy complaining. You can complain before God. So sabi ko sa mga young adults doon, dare you. Magreklamo tayo kay Lord, sinong tatamaan ng kidlat? Wala namang tinamaan ng kidlat. Why? Because God hears prayers. He sees your heart. And you know what? God cares. Even the most unworthy of sinners, unworthy of prayers, God cares for your prayers. So, magreklamo ka kung kailangan. Kung may karekla-reklamo naman sa buhay mo. Si Job ba may karekla-reklamo sa buhay niya? Yes. Pag sinopress ni Job yun, hindi siya magreklamo. Lord, ang saya ng buhay. Tingnan may leprosy ko. Blessing! Hindi ka pwedeng magpanggap eh. Nawalan ka ng anak eh. Tinalikuran ka ng asawa mo eh. Nagkasakit ka pa. At alam mo, o tingin mo, pinahintulutan to ng Diyos. Hindi ka pwedeng pangiti-ngiti dyan, sir. Alam nyo, kahibangan yun. Ang tawag doon, denial. And that is suppression. How about this? Pleading with God is wrong. Minsan ho sinasabi namin pag nagpe-prayer gathering dito, gusto mo lumuhod at umiyak kay Lord, lumuhod ka. Hindi bawal. Gusto mo umiyak ka, maraming tissue paper dito. In fact, may nagsabi nga sa akin, pag may umiiyak daw, huwag mo bigyan ng panyo. Dati kasi pag may umiiyak, ngayon pala, hayaan mo lang. Okay. Kasi hayaan mo siyang magmakaawa sa Diyos. Si Job nagmakaawa sa Diyos. Anong sinabi ng kaibigan niya? Sino ka para magmakaawa sa Diyos? Diba? Suppression. Magmakaawa ka sa Diyos. Lumuhod ka. Minsan nagtatawa tayo, di ba? May kilala kang kamag-anak, nagluluhod sa katedral, nagluluhod papunta sa harapan. Dati mo namang ginawa yun. Bakit natin sila pinagtatawanan? Because of that practice? Desperado sila eh.
So ikaw, gusto mo lumuhod dyan at magluhod papuntang Santa Lucia, gawin mo. Kasi alam mo naman na para kay Lord yung iyak mo eh. Tama? So pag tayo nakakita ng taong lumuluhod papunta sa harapan at iyak ng iyak, huwag niyong pagtawanan. Huwag niyong sabihin na, ang hina naman ng faith nito. Huwag niyong sabihin, mali yan. Kasi desperado yung tao eh. Yun lang alam niyang gawin eh. Lumuhod, papunta sa altar. Eh dahil hindi natin karelihiyon, pinagtawanan natin, ginudge natin. Sabi natin, babaw naman naman yan. Puro kayo ritual. By the way, tayo rin may ritual. Ano ritual natin? Prayer gathering, worship service, Zoom. May ritual din po tayo. Iba-iba lang. No. So wag natin isuppress yun. You are not God. Insert your put-down statement here. Ito po. Ito naman po ang comment ko po sa mga nasa kabilang side, lalo na po sa mga kabataan ho na ganito ang tingin kay Lord. You can't know God. You can't be sure about God. This is po the problem of deconstruction. Hinimay mo ang Diyos, sa sobrang daming piraso, hindi mo na kayang buuin ang Diyos. This is particular to the next generation. We're so good at criticizing, deconstructing, analyzing, overanalyzing God, we don't know who God is anymore. Tanong, sino ang Diyos para sa'yo? Masasagot mo ba yung tanong na, sino ang Diyos para sa'yo? Sino si Jesus para sa'yo? Ano nagawa ng deconstruction mo? Ang daming smart Alex sa social media. Christian nakikipagdebate sa social media. Ganito kasi dapat ang church. Ganito dapat si God. O sino si God sa'yo? Anong church para sa'yo? Saan papunta lahat to? Hindi mo masagot. Why? Because you have not made sense of who God is. You know, God is God. If God says He's holy, He is holy. When God says He is just, He is just. When God says He is love, He is love. The fundamentals of God do not change. Tama po ba? So hindi yan subject sa interpretation mo. O sa panapanahon at mood swings ng ating panahon. Hirap nun. Kaya ingat po kayo sa mga nababasa nyo, napapanood nyo sa Netflix, sa mga podcast. God is like this, God is like that. Pero ibangga mo palagi sa Word of God. Really? Is really God is like this? Kundi magiging Elihu ka din. God favors you're not like me, you're not worthy. Oh, this is so painful. Hindi to sinasabi, pero pinapakita to. Sino ka para lumapit kay God? Kasing banal mo ba ako? Yun. Sino ka para i-bless ni Lord? Ako, worker ng church. Ikaw, pa-attend-attend ka lang. Sino sa atin dapat i-bless? Di ba ako? Yun. Ako nag-pray. Nag-pray ako kanina. Di ba, minsan nakaka-guilt trip to eh. Nakikinig ka, di ba? Minsan nag-sharing. Hindi naman yan minimin masama, pero minsan mali ang dating eh. Alam mo, nag-prayer and fasting ako 3 oras. Eh ikaw, hirap na hirap ka mag-pray ng 3 minutes, ayaw mo na mag-pray. Kasi narinig mo na yung ganun. Ay, hindi ko kaya mag-pray ng 3 hours. Hindi ko kaya mag-fasting ng 3 days. So huwag na lang, di ba? Minsan, ingat po tayo, yun ang dating sa mga kausap natin. Hindi ko sinasabing lahat ay ganun dating. Baka iba ma-inspire. Uy, kaya mo mag-pray ng 3 days. Kaya mag-fast ng 3 days. Gawin ko rin yan. May ganun. Pero ibang tao, hindi ganun ang intindi sa'yo. So again, be careful. You are suppressing people. You should do blank before coming to God. You should, blah, 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 blah. Parang Pharisaic prescription. Dapat gawin. Para tayong doktor. Para patawarin ka ni Lord, dapat mag-pray ka ng karaming prayer, mag-donate ka sa church ng ganyang kalaking halaga, mag-join ka ng ganito karaming ministry kasi grabe kasalanan mo eh. Nakarinig na po kayo nun? Doktor, si pastor, doktor. Ito gawin mo para ma-save ka. Ito gawin mo para i-bless ka ni Lord. Hindi ho tayo ang Diyos. Huwag natin pangunahan ng Diyos. So again, bakit ko inisa-isa ho ito? Be careful po. Baka iniisip mo to. Baka may nagsabi sa'yo nito. O baka sinasabi mo to sa iba na may pinagdadaanan. Because kapag mali ang puso at nilalayo natin siya kay Lord, ingay ho ang tawag dyan. Noise. You could mean well, you could be saying biblical truth, but check your heart, check your manner, check your intention, you could be suppressing the faith of people. Simpleng pagsubok lang naman eh. Nilalapit ba ng counsel mo sila kay Lord o nilalayo mo sila kay Lord? So ano po ang dulo ng lahat ng to? Psalm 34. Anong pag-asa ni Job in all of this? Psalm 34 tayo, Ate Binea. Ching! Ay, hindi. Si wife yan. Psalm 34. Sige po. We'll skip that part. All right.
Ito po ang atin pong simpleng, kung may prescribe ako, if you just allow me to humbly prescribe something to you today, it's from Psalm 34, 15, 17 to 18. Ano ba ang totoo tungkol sa Diyos kapag tahimik siya? Yan. Ano ba ang dapat natin marinig tungkol sa Diyos kapag maingay tayong lahat? Basahin po natin po at sana panghawakan natin this. 1, 2, 3, go. Pause. Ano daw ang sinabi ni God tungkol kay Job? He is what? Righteous. He is a good person. Ano ang pakitungo ng Diyos sa mga tulad nating righteous in Christ Jesus? Nakatingin ng Diyos sa iyo. Ang kanyang tenga ay nakikinig sa iyak ng puso mo. So sabi ko kanina, hindi bawal umiyak at magreklamo. Umiyak ka sa Lord. Imbes na magkinig ka sa ingay ng iba, maglabas ka kay Lord. Sabihin mo, Lord, ang hirap. Lord, nasan ka? Lord, anong sagot? Lord, anong breakthrough? Umiyak ka kay Lord because ang tenga ng Diyos ay tungo. Ang kanyang tenga ay nakatutok sa puso mo right now. Nakikinig ang Diyos. Mukha lang tahimik. Baka tahimik ang Diyos. Yes. Pero mata niya nakatingin sa iyo. Ang tenga niya nakikinig sa iyo. Amen po ba? Ano ang imbitasyon? Verse 17. The righteous. Hindi ba? Sabi ko, hindi bawal magreklamo at umiyak kay Lord. Lumuhod ka dyan. Umiyak ka kay Lord. Mag-fasting ka, do what you want, what you need, para ilabas yung ingay sa puso at isip at kaluluwa mo. Tawag dyan, detox. Ilabas mo kay Lord. Huwag na ho sa kaibigan mo na mali ang counsel. Huwag na kay pastor na baka suppress ka. Sinong una mong dapat iyakan kapag ikaw may pinagdadaanan? Minsan, di si Lord ang tinatakbuhan natin. Minsan, YouTube kagat, at minsan po, podcast. Minsan, si pastor. Minsan, small group leader. Tao lang kami. Hindi namin alam ang puso ng Diyos. Alam namin ang Word of God, gabay namin ito, pero hindi namin ma-applyan sa lahat ng sitwasyon mo. Hindi namin alam anong tamang application sa situation mo. But kaninong mata ang nakatingin sa'yo? Kaninong tenga nakikinig sa iyak mo sa dilim? God. Mukha lang siyang tahimik, pero ito ang kanyang ginagawa. This is active listening. God is actively watching your heart. He's quietly, but also listening to your cry for help. So the invitation, verse 17, cry out to God. Anong kasunod? Because, anong panghahawakan natin? The Lord. Totoo nga ba that God would rescue Job and bless him? Yes, we'll get to that later. He blesses him, He rescues him, and blesses him. But I like verse 18 as well. Ano po sinabi tungkol sa Diyos, patungkol sa atin, ng mga nawalan at naghirap sa buhay? Verse 18, pakibasa po. The Lord, that is the kind of thing that you should hear in your heart today. So anong gagawin natin? Detoxify. Ilabas mo kay Lord. But once nilabas mo na to kay Lord, by the way, si Job naglabas din kay Lord. Sa dulo ng lahat ng ito, naglabas siya kay Lord kasi di na niya maintindihan yung kaibigan niya. Tinalikuran siya ng asawa niya, labo pa ng isang kaibigan niya. So finally, ang nag-ingay si Job, nilabas niya. Yung dapat una niyang ginawa niya. Nilabas niya kay Lord lahat ng gusto niya ilabas. At kapag wala nang marunong magsalita at wala nang nagmamagaling magsalita, ano susunod? Silence. Finally, in chapter 38, there is silence. Paano mo maririnig lahat ito? Paano mo pangahawakan ito kapag natuto tayong manahimik sa harap ng Diyos? When there is silence. Now, next slide. When there is absolute silence. When there is silence. Pag wala na kong maingay sa isip natin, sa puso natin, sa paligid natin, then you will hear God. Then breakthrough will happen. Ano nangyari po sa chapter 40, verse 1 to 5? Then the Lord said to Job, Sino na po nagsasalita sa chapter 40? Who is speaking? The Lord. It's not noise anymore. It is God, our God, who hears our prayers. In His time, He speaks. In verse 2. Okay, ito na po. Ito na exciting part. Baka doon sa mga hindi familiar kay Job, baka inaantay nyo na yung sagot. Bakit ka naghihirap, Job? Para saan lang ito? Akala nyo sasagutin ni Lord. Sabi ko kayo na, spoiler alert, hindi. Ito ang sagot ni Lord. Will the fault finder contend with the Almighty? Let him who rebukes God give an answer. Nagparamdam ang Diyos. Nagparamdam ang Diyos. Sumagot finally ang Diyos. Sabi ng Diyos, nandito ako. Basically, kung sasummarize mo lang yung first two lines na yan, sinabi ng Diyos, hi, nandito ako. Nandito ako. Nandito ang Diyos. Amen po ba? Sa gitna ng ating paghihirap at kawalan, hindi nagbago ang katotohanan na nandyan pala
ang Diyos. I like this so much because itong Diyos parang kumaway-kaway lang sa kanya. By the way, I'm here, I hear you. At nung narinig ni Job ang boses ng Diyos, galing ho ng 3 and 4. Look at the twist of the story. Verse 3, then Job answered the Lord and said, verse 4, pakibasa po. Ano sagot ni Job? Behold, I am insignificant. What can I say in response to you? I become silent. Notice yung answer ni Job. Sinabi ni Job, pansin natin mabuti na po, this is the difference. Kanina, sabi ng kaibigan niya, sinner ka. Sabi ng isa pa niyang kaibigan, sinner ka. Sino ka para humarap sa Diyos? Ngayon sa verse 4, ganun din naman ang sinabi ni Job eh. Sino ba ako? Makasalanan. I am insignificant. But iba na ho ito kaysa sa mga kaibigan niya. This is now coming from a position of breakthrough. When he hears the Lord, he has a breakthrough. Hindi na to galing sa guilt trip. Hindi to galing sa self-doubt or putting down the self. This comes from a possession of truth. Because the truth is, Job, you are man. God is God. Yun ang pinagkaiba nito sa naunang chapter. Pareho lang naman sinasabi nila eh. Ang sinabi ni Job sa kanya sarili at kay Lord, Lord, sino ba ako? Di ba parang katunog lang na Elihu? Makasalanan ako. Di ba tulad ng 3 friends? Ano pinagkaiba nito? Nauna yung 1 and 2 eh. Nauna yung chapter 38, chapter 39 eh. Nakita at naramdaman na niya ang Diyos. At doon na siya nang gagaling. Tawag dyan, nahimasmasan. Nahimasmasan siya at na-realize niya, ako'y tao lamang, ang Diyos ay ang Diyos. And sorry to disappoint you if you're looking for answers from Job, but the point of Job is very simple. Be silent, let God be God. And that, in this study, is the beginning of breakthrough. When finally, you learn to be silent, you shut down the noise inside of you and around you. You have poured yourself kay God. Naubusan ka na ng boses kakaya kay Lord. And then tumahimik ka, nagbuntong hinig ka, Lord, nanahimik na ako. And in that silence, in absolute silence, we realize that we're insignificant human beings and that's all right. Because God is God. That's it. We can close in prayer. But the point is, gets ba na, tanggap ba natin yung ganong sagot? Kung ang gusto lang sabihin sa'yo ni Lord today sa lahat ng kawalan at pinagdadaanan mo, gawa kita, ako ang Diyos. Tapos. Walang bakit, walang para saan lahat ng paghihirap na to. Pero ito po, ang breakthrough. Sabi natin, ang pattern is from brokenness to blessing. Job is a clear example of everything broken in his life. Even his friends are broken. His theology po is exposed as broken. And so, ano ang blessing dito? Nasaan ang breakthrough dito? It's in here. Kaya po siningle out ko ang chapter 40 verse 1 and 2. Because Job finally has an encounter with God. And that, my brothers and sisters, is the breakthrough. That is the blessing for you and me in our silence to finally experience the living God. And you know, when you have an encounter with God, it doesn't matter anymore why this happened to you, what for. I'm not saying this to trivialize your suffering. Mahirap ang pinagdadaanan, nawalan tayong lahat. Pero kung ang punto lamang po ng lahat ng to ay makilala mo ang Diyos, then tunay kang pinagpala. Because what is, sabi nga nung isa hong writer, the point of man to know God and to glorify Him. Sabi ng isang church, to know Him, to make Him known. To make Him famous, sabi ng isang church. If that is the blessing in life, what's happening here? This is blessing. And sinabi ko rin sa mga young adults sa QC at I will say again, I'm coming from our experience as well. I'm not saying this po from the nose. I'm saying this from the heart. Maybe your loss and suffering is God's way, perhaps the only way for you to encounter Him. And because that is the blessing, that is your breakthrough. Naisip mo na po ba yun? Problema, maingay kasi tayong lahat. Sa ingay, wala tayong naririnig. Sa katahimikan, doon nagkakaroon ng discovery, development, blessing. Doon natin nare-realize
nandiyan pala ang Diyos. Kaway-kaway naman, Lord. At kumaway back ang Lord sa'yo, tuloy ang buhay. May laban pa tayo. Kasi ang Diyos ay ang Diyos. So as we conclude, matutuwa ka ba sa ganong answer? If the only eureka moment in your life right now, if the answers are not there, if God is seemingly silent,